Ba't gano'n? Humahagupit. Teka, ulitin natin. Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagkasundo po ang Senado at Kamara na i-realign ang confidential at intelligence fund sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Ilang araw matapos malagay sa alanganin ang Pilipinas dahil sa paglalagay ng floating barrier sa West Philippine Sea ng China. Ito raw pong ginawang hakbang na ito ng mga mambabatas ay inaasahang makatutulong sa Pilipinas para mapaigting ang depensa hindi lamang sa aggression ng China sa West Philippine Sea, kundi maging sa laban sa cybercrime. Maapektuhan ng pagtatanggal ng Confidential at Intelligence Fund ang Office of the Vice President. Oho! Ano pa? Department of Education. Oho! At mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence at surveillance. Totoo ba ito? O hindi? Ilan sa makikinabang sa hakbang ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na higit na nangangailangan dahil sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga ka-Facebook, mga ka-YouTube, Ayun. mga ano yung isa? TikTok. Mga ka-TikTok. Aha. Pero hindi na yung taga-X. Hindi ako nag-e-X, yung Twitter. Yung Twitter. Bagamat may oo nga. Twitter account ako, pero Hindi ka nag-tweet-tweet. hindi ako nabubusit ako sa tweet eh. Oo nga. Kita mo ngayon, may inilabas na report na nagsasabi, kumbachero, na ang isa sa mga pangunahin Oo. na sources of fake news ay itong Twitter. Ay, tinan nyo na. Ganun ba? Binasa ni Kuya Angelo kanina. Hindi, Kaya tama tayo. Tsaka ginagawa na hindi tayo nag-tweet. Samantalang yung iba, Diyan, baliw na baliw dyan. Baliw na baliw dyan. Merong may mga totoo. Magaganda. May mga magaganda, may mga totoong impormasyon o totoong balita na lumalabas. Kaya lang, ang daming fake news. Napakarami. Kaya dapat maging magagaling tayong mag-ayaw-ayaw, sabi nga ng mga matatanda.
Kung alin yung pipiliin lang natin, kung ano yung mas makabubuti sa atin at kung ano yung negative. Kami nga ni Kumbachero dito para na kaming sirang plaka sa kasasabi na hindi lahat ng nababasa ninyo, hindi lahat ng napanood ninyo, yun na yun. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na critical thinking. Matuto tayong mag-discern. Ayun, importante po yun mga kababayan para hindi tayo maligaw. Marami kasi ngayon magagaling mag-edit Talaga. Hindi ba? Sa galing ng mga nag-e-edit ngayon, sip mo si Michael Jackson, napagsayaw kasabay ni Matt Monroe. Tinan mo na yan. Ang galing, ano? Mga ganun. Yun na nga. Merong magagaling. Talent yun. At skills na pag-aaralan yun. Kaya nga merong merong kurso sa kolehiyo para dyan sa mga sa video editing na ganyan, sa animation, ayan. Pero yung maglubid ng kasinungalingan, magagaling din ilalabas mo sa Twitter at sa ibang social media, hindi ho pinag-aaralan yun. Yun ho'y minsan ay nakabaon na sa buto nung taong iyon. Meron talagang mga ganon. May talent sa paggawa ng kasinungalingan. Yung bang kayang tumingin sa'yo ng mata sa mata at sasabihin yung kasinungalingan ng with conviction. At ikaw siya nga mismo naaakit sa kasinungalingan. Yun ang sikreto ron, kumpatsero. Papaniwalain mo muna ang sarili mo na totoo yung sinasabi mo kahit kasinungalingan para makapagsalita ka ng kasinungalingan sa iba. Ang problema, Kumbachero, marami tayong mga kababayan na naaakit. Ayun na nga. At kapag ka nakakita ng balitang ganun, kahit hindi naman sinuri kung tama, ipinapalagana pa. Yung kasinungalingan, pinapalagana pa. Wala rin hong kinalaman yan sa kulto. Tingnan nyo yung mga kultong naglalabasan ngayon na bago ipakasal yung bata, yung minor de edad, titikman muna. Ayan. Tapos pagre-resignin ang mga empleyado lalo na sa gobyerno at sasabihin hindi kayo maliligtas mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ibenta na ninyo ang inyong mga ari-arian at ibigay nyo sa akin yung 70%. 60% lang. 60% ba? Nadagdagan na pala. Kung ako pala yung naging leader, mas malaki. Mas malaki ang makukulimbat ko. Isip-isipin nyo yung mapaniwala ng ganon. Ibig sabihin, magaling, may talent. Magaling manalita. Magaling manalita. At maraming ganyan. Maraming ganyan. Kaya mag-iingat kayo. Kailangan lang ay kayo, open-minded kayo. Yun ang mga termino sa networking. Nako. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Mother, where is father? Narinig ko kanina kay Okong Angel na masaya ka raw. Ayan. Bekenemen. Bekenemen. May dumating ba? Dumating na ba? Yung inaasahan natin? Ang matindi Kumbachero ngayon, akala ko matatahimik na, ang bangayan ni na General Rodolfo Azurin Jr. At ng kanyang bilas. Magbilas pala yung dalawang yan. Magbilas, yung palang mga misis nila, magkapatid. Magkapatid mismo. Magkapatid. Hindi lang akala ko magpinsan. Magkapatid pala. Kaya yung tinatanong ko kay Val Gonzales, ano ba relasyon nung dalawang iyan? Yun. Hindi dahil sa sila yung mismong magkarelasyon. Asan ba yung ating bakit ba eto Kumbachero? Pati si Manay Ichu Villanueva. Ichu, magandang morning. Ito, Kumbachero, may statement po sa group natin. May statement na po ang Deputy Chief for Administration ng PNP, si Lieutenant General Rodel Sermonia. Bilang tugon sa patutsada sa kanya ni former Chief PNP Azurin na siya raw yung nasa likod
nasa likod ng nangyari sa kanya sa Canada. Sa Canada, Ano ba nangyari sa kanya sa Canada? Pinigil, kumbachero. Pinigil at pinagtatanong daw. Sa ilang kwento, may nagpakalat na sabi na pinigil at pinadeport. Intindi, ha? Pabalik ng Pilipinas. Meron namang nagsasabi na dahil sa dami ng tanong sa kanya at maraming kung ano-anong inuurirat, makauwi na nga. nagpasya na lang na umuwi. Kusang umuwi, bumalik sa Pilipinas. Ano ba yung nasa tenga nung star na yan, kumbachero? Ang nakalagay sa tenga ng Philippine Star, Azurin, intercepted in Canada. Intercepted pala, no? DFA confirms. Ayun, yun na nga. So, in-intercept po siya sa Canada, pero hindi naman siya dineport as earlier reported. Ngayon, nagsalita si Deputy Chief for Administration General Rodel Sermonia at ganito po ang kanyang sinasabi. Former Chief PNP Azurin si Bilas may have been fed false stories. Ay maaring napakain ng mga maling balita. Kumakain pala ito. Again! Na naman! Aba, May ibig sabihin, meron ng mga nakaraan. To drag my name Para kalad ka rin ang aking pangalan on sa the unverified reports sa mga hindi beripikadong ulat of his alleged deportation. sa kanyang di umano'y pagpapadeport. There Meron. no Wala. Merong wala. there is no reason Walang dahilan for me para sa akin to do what I am being accused of. na gawin kung ano man ang ibinibintang sa akin. Magmista kami. Tama nga. We are mistas. Yung pala yung sinasabi mo. We are bok. Class, so bok-bok sila. Magkabok sila. Magkaklase sila. Magkaklase nga. Class 89. Ito matindi. Bilas ko pa siya. Ayan. ano yung bilas sa English? Brother-in-law. Ganun ba Hindi yan? ba bayaw yun? Hindi, bilas na rin yun sa English. Brother-in-law. Brother-in-law. Ang kasiraan niya ay kasiraan ng aming pamilya. Ayun, Yun po, mga kababayan. dapat nga, naisip na nila yan noon pa. At may payo siya, kumbachero. Magpayo nga kayo. May payo siya kay General Azurin, kay Bayaw. Parang bayaw din yun. Bayaw. Magpayo nga kayo. Ito, payo ko sa'yo. General Sermonia. Ayan. Hindi sermon yan. Hindi sermon. Payo to, Payo. kumbachero. Okay. My advice Ang aking payo is to directly ask the Canadian Embassy ay direkta na ninyong tanungin what ang the mga reason Canadian. what the reason for the questioning. Ano ang dahilan kung bakit siya pinagtatatanong? Which made retired General Azurin decide to just return to the country Na naging dahilan as he stated. para si Bilas ay magpasya na lamang na umuwi ng Pilipinas. Yun na, So kumbachero. tanungin nyo daw yung Ang mga Canadian, mga Canadian. Ayan, Mga Canadian, doon. Mga Canadian authorities. Yun, kita nyo na. Biglang nagkaroon tayo ng extra, kumbaga, patalastas. May pahinga tayo mula sa bigas. Bigas at onion at confidential funds. At sa West Philippine At Sea. West Philippine Sea. Nagkaroon tayo ng ibang pag-uusapan. Meron tayong ibang pinag-uusapan, pero ang pinakamalaki po dyan sa mga binanggit ni Kumbachero ay ito ngang confidential fund Ayan. na tinapyas, Na inintro natin, yung pambungad natin. At yan ang banner story ng pahayagang The Philippine Star. Ito nakalagay, Congress to realign secret intel funds to security agencies. Aba, Tapos sa baba ng sulat na yon nakalagay OVP. Ayan. Ano ba yung OVP? Office of the Vice President. DepEd. Ayun, Department of Education. Confidential funds to be affected by the realignment. Yun din. Ito rin ang banner story ng Malaya. Yung hindi lang House of Representatives, kumbachero,
pati daw po Senado, Ayan. House, Senate agree Ayan. to realign Intel funds. Nagkasundo nga pala Oo. yung dalawang kapulungan ng Kongreso Oo. at ang pahayagang The Philippine Daily Inquirer ay ganun din. Oo. House Guardians of WPS, West Philippine Sea, to get SARA Aba, secret funds. Ayun, kay Talagang SARA talagang diniretso. diniretso. ba't may tampo ba si Speaker Martin Romualdez kay Sara? Mukhang wala naman. Parang wala naman. Parang wala naman. Pero yun na nga, mukhang sa bagay, kumpatsero, sa matagal na panahon, ang alam natin ang Office of the Vice President para mangailangan ng bakit mangangailangan ng malaki, ha? Hindi lang basta Intel Fund. Malaki. Kundi malaking Intel Fund. Samantalang ang karaniwang ginagawa lang naman yan magdasal. Di ba? Ano po ang laman ng dasal ng isang pangalawang pangulo? Sana ay maging malusog at masigla ang nakaupong pangulo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por Beno, 2. ang tunggak na oras, 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Umaga, kumpatsero. ACS Balita, Susunod na! This time check is sulok ng Kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, September 28, 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. Manggagawa sa ilang rehiyon sa bansa may taas sahod simula sa susunod na buwan. Lucena West 1 Elementary School, big winner sa Yun. Asian Music Games 2023 sa Indonesia. Panukalang 5.7 trillion national budget sa susunod na taon inaprubahan na kagabi ng Kamara. Mas mabigat na parusa sa mga agri-smugglers pasado na sa Kamara. Mahigit 74 na milyong pisong halaga ng mga peking baterya, charger na kumpiska ng NBI sa Quiapo, Maynila. At isang patay, 2 sugatan ng tamaan ng kidlat sa Southern Leyte. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. unahin natin ang ACS Good News. Approve na ng National Wages and Productivity Commission ang taas sweldo sa Cagayan Valley, Central Luzon at Socsargen epektibo sa October 16. Sa Cagayan Valley, 30 pesos ang inaprobahang aumento kaya 450 pesos na ang daily minimum wage para sa non-agriculture workers at 430 sa agri-establishments. Tataas naman ang 40 pesos ang sahod sa Central Luzon para sa non-agriculture, agriculture at retail service establishments. 35 naman ang itataas ng sahod sa Socsargen kaya 403 na ang minimum wage para sa non-agriculture workers at 382 sa mga nasa agriculture service at retail. Inaprobahan din ng Cagayan Valley at Socsargen Wage Boards ang 500 pesos monthly increase sa sweldo ng mga kasambahay kaya 5,500 na ang kanilang sweldo buwan-buwan. Yehey! Ayos! Congratulations! Laban tayo dyan. Alas October 6. 16 pa. Alas 6:25 ang ating oras. Maya pa ba kekongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Gising na, bango na!
Humakot naman ng 7 medalya ang Lucena West 1 Elementary School sa Asian Music Games 2023 sa Jember, Indonesia. Nagkampiyon ang drum and lyre team sa concerned percussion category. Third place bilang Best Music, Best in Visual Effect at sa drum line. Inuwi rin ng mga estudyante ng Lucena West 1 Elementary School ang 3 major awards sa solo category. Itinanghal na second placer sa percussion solo snare si Mateo Zarzuela. Second place din sa solo multi-tom si Zairus Robert Gliane. Habang third place sa solo marimba si Jean Caleb Noche. Sinoche. Sinoche, ha? Congratulations mga batang Lucena. Ayan, oh. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong tangerine dyan? Wala tayong tangerine chocolate dyan. Dr. Helen Tan, Gov, ay malamang merong Malamang, oh. matatanggap na sokolate Ayun. itong mga batang ito. Yan. 6:27 ang oras ngayon. Naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na panukalang na budget para sa susunod na taon. Sa botong 209, walang nag-abstain, 3 ang tumutol. Sino kayang 3 tumutol? Sino kaya yan? Ano? Malamang si Franz Castro, si Manuel, at saka yung isa, si Brosas. Silang 3. Mga makabayan. Sila makabayan, kaya tutol sila sa budget. Ayan. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na malagdaan ang panukalang pambansang budget bago magpasko. Samantala, inaprobahan din ng Kongreso sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang mag-aamyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act o itong Republic Act 10845, isa sa priority bills ng LEDAC at ng Malacanang. Nakakuha ng 289 na pabor na boto at walang tumutol. Wala. Ni isa. Wala. Ni isa. Oo. Dito po sa House Bill 9284 o ang Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act. Sa ilalim ng panukala, ang smuggling ng bigas at iba pang produktong agrikultural ay ituturing na economic sabotage. Yan. Na ang katapat na parusa ay Yan. Kamatayan. Pambuhay na Kala ko- pagkabilanggo. Wala ko kamatayan eh. Wala tayong kamatayan. Kamatayan dito. No? Pero ulitin lang natin kahit gaano kaganda ang batas, kahit yan na pinakamagandang batas, pero pag hindi naman na ipatutupad Ayun. ang batas, walang saysay ang batas na yan. Correct. Wala. Umaabot po sa mahigit 74 na milyong pisong halaga ng mga peking baterya, charger at iba pang gadget accessories ang nakumpiska ng NBI sa isang warehouse sa Quiapo, Maynila. Ayon kay NBI NCR Director Attorney Romel Vallejo, bitbit nila ang search warrant kasama ang kumpanya ng cellphone para ma-authenticate ang mga produkto sa pamamagitan ng pagsuri sa serial number at packaging ng item. Sinabi ni Vallejo na maraming insidente ng sunog ang natukoy na sanhi ng pagsabog ng charger at baterya dahil counterfeit o peke ang mga ito. Ayun. Kakasuhan ng may-ari ng warehouse ng trademark infringement, isang paglabag sa ilalim ng Intellectual Property Rights Law. So fake kinopya lang, ginaya lang yung Ginaya. yung mga original. Pero gumagana. Maganda. Kayang tumagal ng mga ilang araw. PM, Lalo na yung battery. PM is that. Alas 6:29 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Isang estudyante ang nasawi habang 2 sugatan ng tamaan ng kidlat sa Maasin City, Southern Leyte. Namatay ang 19 anyos na si Jundel Sagunob sa Eastern Visayas Regional Medical Center habang nananatiling nakakonfine sina Alexis De Vera, 20 anyos at Cesar Ray Batas, 21. Ang tatlo ay mga estudyante ng criminology sa St. Joseph College sa Maasin City. Sa report ng Southern Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, namamasyal ang 3 biktima sa Sunken Garden sa Provincial Capitol Grounds habang bumubuhos ang malakas ang ulan na may kasamang malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Ayun, nasa park. Sila yung
Nasa open area sila. Yes. Yun, So, no, delikado. Kapag ka talaga kumikidlat kumbatsero, dapat ay nandun ka sa isang maayos. Nasa loob. Sisilong ka. Oo. ah, Pero hindi yung sisilungan mo nag-iisa dun sa... Oo, siguradong mapupuntirya rin yun. Oo, O kaya kung ang wag mo pipiliin yung sisilungan mong pinakamataas sa lugar. Halimbawa, may puno. Oo. Sumilong ka doon. Ayun. Yun yung pinakamataas sa yun daw ang pinipili ng Ng kidlat. ng kidlat yung mataas. Oo. Oo, kaya nako, napakahirap nito, po ano. tayo. Mag-ingat po tayo. Ang dami pa ng mga ngayon, mga thunderstorm. Oo, kaya ako pag talagang nagkukulog at kidlat, nagtatalokbong na lang ako. Nagtatalokbong na lang ako. Zoe, andito tatay mo. Pareho kayo nakatalokbong. Nakatalokbong. Susunod! Tito Boy! Uy, meron kang balita na binabanggit sa akin kagabi kong batsero. Yung sa Salisigang, di ba? Ay, oo. Isang miyembro ho ng, isang dating sikat na singer, yung Ana and Soraya. Nabiktima ho ng salisigang. At yung nananalisi, hindi yung mga pangkaraniwang lalakad-lakad lang o kaya nakasakay na motor. Di kotse yung Salisigang? Oo, at ang pinapasok ay mga malalaking restaurant, mga mamahaling restaurant. Ako pa naman, mahilig pagka kumakain ako, nakapatong lang yung cellphone ko, halimbawa, na ganyan. Oo, na yung bag nasa kabilang silya. Tama. Kasi sabi mo, okay naman tong restaurant. Oo, ayun. Ito, nakuna ng CCTV. Huling-huli ng CCTV, ho? Ho! May modus. May modus. Makikita natin yung modus. Ayan. Abangan po nyo yan mamaya pagkalipas ng 3 araw. Miss Ana, sandali lang Miss Ana, 3 araw lang na komersyal. Medyo magtyaga-tyaga lang po kayo. Miss Ana, alam nyo naman kami, medyo iba pala pag number 1 eh. Pag number 1, ang daming nag-uunahang mag-place ng advertisement sa komersyal. Sino ba naman kami para tumanggi? Ayan. Ang tumanggi sa grasya, lumalabo ang mata. ACS Balita. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Samsahon, 6:33 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbatsero? Today and every day, Smart Dishwashing Day! Yuhu! At sa ating everyday dishwashing ay siyempre Smart Dishwashing Paste. Ayun, heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. .39 na po ng umaga. Meron po kaming i-share sa inyo. Ito po ay actually isang krimen na meron tayong matututunan, tayong lahat. Oo. Pwede bang unahin muna natin yung kuha ng CCTV? Oo, sige nga. Bago natin kausapin yung naging biktima. Oo. Pwede ho nating Panoorin sa mga nanonood sa atin sa ayan, ito, DZRH television. Ito po ang isang tagpo sa isang restaurant. May audio ba ito? May audio ano? Kami sir, dito sa Tenma sir. Ayan, Sa Tenma sir, sa ano po? Okay sir, sige po sir. Opo ma'am. Ayun, may isang lalaki na nakasombrero, may kausap sa cellphone, nakatabi sa isang grupo ng mga customer na kumakain. Ayun, tingnan mo, ayun, Alumpihit. Alumpihit, tapos ayun, may dinampot sa gilid.
kunwari may kausap sa telepono, ayun, tinangay yung bag. Tumalilis na. Tumalilis, lumabas ng restaurant. Oo. Ayun. Ito, ano yun? Ano naman ito? Ito pa yung mga dagdag na messages. Pinapakita lang kung ano makakain ba binidyohan pala yung ano? Yung CCTV. CCTV. Oo. So nakita nyo, ang setting, laging ito ang pinupunta. Restaurant. Busy. Oo, busy yung mga busy tao. yung mga tao. Tapos bigla na lang kunwari nagbibisi-bisihan din. Ayun. May kausap nung pala salisigang na yun. Kunwari may may kausap na gano'n eh. Kaya iisipin mo parang yung mga yung food delivery. Pwedeng gano'n. Pwede, andito na ako. Andito na ako sa saan nga ba? Andito ako sa sulok. Ayan. Ito, may tinitira ako dito. Ayun. Tinira na yung bag nung customer. Ayun. Tama-tama. At nandito sa linya natin, kumbatsero, si Miss Ana de la Riva Rivera, na siguro naman natatandaan nyo, yung Ana and Soraya. Ayan. Doon sa mga naging mga fans ng duo na ito, Ana and Soraya, na ano to parang ayan yung picture nila. Rakista, parang ikaw, kumbatsero. Parang tayo. Kaya nga ganito sinot ko para rakista tayo. Ayan, nakita nyo yung kaya lang yun yatang picture na yun anong taon ba yun? 1990 siguro yan. Bata pa yata ako yun Meron silang kanta nung yung rock version nung babae. Yung pa, yung babae, hinugot ka sa aking tadya. Tingnan natin kung paano nila ginawang rock yan. Ito. Yan, mga kaibigan. Ayun. Ang tindi nga pala, no? Ayun, Come on! Alam natin yung eto na. Ayan, galing palang banday, grupo ito. Sabi ni Gary ko, yes, Jerry Anthony, kilala natin sila, panahon natin sila. Sabi niya, tama naman, panahon natin sila. Nagkapaghalata. Okay, kausapin na natin, kumbatsero. Nasa linya natin, makakausap natin via Zoom si Ana de la Riva Rivera. Ana, magandang umaga sa iyo, si Katunying at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, ka Jerry. Thank you very much. I'm very honored that you asked me that I could come out with my story po dito sa programa ninyo. Well, unang-una, bago lang yung istorya, kumusta ba kayo ngayon? Kayo ba ay nakakakanta pa? Nakakakanta pa. Ito po medyo namamaos ako kasi talagang nagkasakit po ako sa stress, no? Doon po sa CCTV, meron po tayong picture talaga na klarong-klaro nakuha doon sa magnanakaw. Actually, malakas ang loob niya. Pumunta pa nga siya sa harapan ng CCTV at tinanggal yung cap niya, tumingin diretso sa camera po. Aba, talaga? So, yun, no? Meron palang ganong eksena. May kuha palang ganon. Yes po, yes. Actually po, sabi ko nga kay Sir Jerry, sabi ko, sir, it's my moral obligation to come out po, no? Kasi apparently parang ang dami-daming mga ganitong nangyayari recently, even dito sa tabi ng kondo ko sa baba. Ang dami nasa snatchan, ang daming ganun ho, no? So, I just want to come out to the public at sabihin po sa mga taong bayan natin po na mag-ingat mo talaga. Kasi ako naman po ay talagang maingat na tao. Talagang siniksik niya yung sarili na doon sa gilid para talagang dukutin yung bag ko. Hindi lang po yung bag ko, cellphone, lahat nakuha, cards ko, lahat. Pati yung gamutan ko po kasi I am diabetic, may sakit po ako. So, kailangan ko laging bit-bit po yung mga gamot ko. Hindi nyo ba pati napansin? po yun, kinuha niya. Tinitingnan po natin ngayon di parang busy kayo sa kwentuhan saka sa pagkain no? Kasi galing ka ni graduation, so gutom na, 2:30 na ng hapon. Pagdating ng waitress, di masaya kami, nandyan na yung food. Doon niya kinuha. Pero talaga pong sinadya kong umupo sa kanto, sa gilid,
para hindi po ako maabot, inabot pa rin ako. Yung po ang masaklap dyan, hindi ko talaga siya napansin. Para siyang balerina na tipaklong na hindi ko maintindihan doon sa gilid. Actually, masikip yata yung lugar no? Parang maliit lang yung lugar. Pwede ba natin sabihin Maliit. kung anong restaurant yan, Miss Ana? Hindi ko po alam kasi actually po, nasa sa, ewan ko po kung pwede nga sabihin pero it's a Taiwanese restaurant na sikat naman ito na restaurant na along Makati Avenue. So, medyo Makati. hindi ko lang muna siguro po babagitin yung pangalan for whatever reason po, kasi baka pero actually nasa siya, Makati Avenue po Makati siya. Avenue. Taiwanese restaurant. Sa kuha sa CCTV, yung lalaki nakasombrero, may kausap sa cellphone, mukhang yun ang kanyang style. Modus niya yun. Modus niya yun, na may kausap sa telepono habang papalapit doon sa gamit ninyo. So hanggang sa makuha niya, hanggang sa makalabas, nakikita natin sa video, wala pa rin kayong kamalay-malay na natangay na yung bag niyo. Kailan nyo lang nalaman na nawala na yung bag? Actually, lumingon po ko. I every now and then po kasi tinitignan ko yung gamit ko. I was going to get wipes dun sa bag ko. Pagkakita ko ganyan, siguro wala pang 3 to 5 minutes, nakita ko wala na. So, doon na ako tumayo. Sabi ko, somebody stole my bag. Sabi ko, please call the police. Doon na ako nag-aano. Pero sir, kung okay lang po sa inyo, pakita po natin sana yung kanyang mukha. Kasi po nag-worry ako din Meron ba? I mean, meron akong pinadalang picture ng mukha niya, yung screenshot din namin po. Kasi meron ba tayo, today it's me, tomorrow. Tomorrow it's your family, your brother, your sister, kung sino man kasi buti sana po kung pabaya ako, hindi naman po talaga. Maingat nga ako pero nasa lisihan pa rin ako. Ito So yung kuha, sinasabi ko. Miss Ana, kuha Yes, ito, CCTV ito sa loob at kitang-kita kung paano yung style nung kawatan nung magnanakaw. Sa labas ba may CCTV ba kung nanakunan din, kung saan nagpunta, ano sinakyan, at kung may kasama ba ito? Yes. Actually po, meron siyang getaway car. Tsaka nagpapasalamat po ako sa Makati Police because they've been helping me po, particularly si Sir Carlo Nase. Tinutulungan talaga nila ako matuntunan itong mamang ito. Meron na po tayong person of interest. Actually, it's a matter of time siguro, ma-identify na rin po nila. Ang problema lang po ng ating batas, may proseso po na kailangan sundin ho. Hindi na ho pwedeng damputin yan without warrant. Kailan po nangyari ito? About a week, more or less a week ago po, sir, mga ganyan. Hindi na pwede warrantless arrest dito Nalaman po kung anong klaseng sasakyan yung kasi dekotse pala tong salisigang na to. Oo, parang Rio, sir, So kotse. mukhang bago bagong sasakyan. Opo, tingnan mo nga naman Dechekot yung salisigang. Ibang klase po, high-tech. Oo. Ito pong mga nawala sa inyo, pakiulit nga ninyo, mga may pera ho ba? Yes, meron hong cash. Yung bag ko na medyo may halaga din, yung wallet, syempre, yung cellphone ko po na iPhone 14, yung lahat po ng IDs ko, yung mga medical IDs ko, kasi po, I need yung mga, may sakit din ho ako, so anytime I have to be ready po sa mga IDs ko, lahat po yan nakuha. Even po yung mga insulin ko, lahat tinangay niya ewan ko anong gagawin niya doon. So, lahat-lahat po, I mean, everything that I had, tapos yun, medyo may halaga din po yung nakuha niya. Oo. First time po kayong nabiktima ng ganito. Ano po yung, ano natutunan nyo dyan? At siguro at the same time, hingi kami ng message galing sa inyo para sa iba pa nating mga kababayan. Yes, it's yung feeling kasi sasabihin ng iba, okay, it's just material things, ganyan. Pero yung trauma, yung stress na biglang somebody invades your privacy, kinukuha lahat ng gamit mo, diba? And then nagkasakit po ako sa yung stress, yung nervyos, yung ganun.
the reason why nandito po ako sa programa po ninyo at napapasalamat po ako is because I'd like to reach as many po ng kababayan natin, no? Kasi hindi lang po ako naging biktima doon sa police station. Ang dami-dami po namin doon. Ang dami din namin doon sa carrier, no? Ng telepono. Ang dami din, 20 cases daw minimum a day per branch ang nanakawan ng cellphone. Grabe, no? Tapos, opo. And then, last night, bumaba po ako sa 7-Eleven dito sa building namin. Katapat lang daw ho. Meron na naman na-snatch siya, na foreigner naman. So, it's so rampant. Sobra po, no? And nakikita ko po minsan yung mga tao, nagse-cellphone lang, ganyan-ganyan, may kausap, bigla na lang sinasnatch, no? So I think now, more than ever, please be careful. Yesterday, sa akin nangyari. Tomorrow, it can happen to you, to your brother, to your sister, to your mother. Lalo na po yung matatanda, no? Kasi hinahablot. They drag them. Sometimes, meron po kami isang neighbor dito, kinaladkad po yung matanda. Naku po. Hinakawan na kinaladkad pa. Diba? So, pag-ingat po kayo, please. Wala po bang mag-ingat po security kayo. guard yung establishment? Wala hong security guard. Meron hong silang CCTV, wala naman po nakatingin. Wala nagbabantay. So, kaya sabi ko, hindi naman ito chipipay na lugar. Sana naman ho, para sa mga restaurant din ho, no? Pumapasok po kami thinking na safe po kami. Diba? Kasi hindi naman ho yan karinderya or roadside na kainan. Sana naman, gumawa kayo ng way na paraan na i-ensure nyo na safe din yung kumakain. Diba? Hindi yung pabaya din kayo sa security. Last na lang, yung bang inyong iPhone ay walang tracking, parang find my iPhone, di ba may ganon? Actually, sir, meron. Oh. Ang problema, ako yung natarantad, dinadalhan ako ng message na iCloud daw, message. So, binuksan ko, pinindot ko, yung pala, sila yun, sabi ng NTC. Ma'am, sabi niya, nagkamali ka, sila yun. Ang iCloud pala, mga kababayan, they do not send messages, only email. Pag message na natanggap nyo, check yung yung magnanakaw yun, humihingi ng code para mabuksan yung phone nyo. So wag na pong gagawin. So walang So ang ginawa ko, paano po ginawa nyo kung nakabukas naman yung Find My iPhone ninyo? Actually nakita ko, ginawa ni, your phone was found in Pasig, no? Sa Makati po nangyari to, sa Pasig na hanap. So, ang dali-dali ko pong binuksan, pinipress ko yung mga number na hinihingi nila, sila din yun. So, dapat ho, sa mga kababayan natin na may iPhone, kung makaka-receive po kayo ng message, no, na SMS, wag nyo pong bubuksan. Only through email, yung iCloud, yung email. Yun ang legit. Yung hindi po, yung sa cellphone, hindi po, message, hindi po legit. Ayun. After mga ilang hours po, yung same message lumabas, this is a scam, this is a scam site. So, sila din po. Sila din yun. So, ginawa ko po, Mga tumakbo high-tech, po ako sa high-tech sila. Oo, tumakbo po ako sa NTC, pinablock ko po yung IMEI ng phone, yung code po. So, they can still use it. Opo, maraming So, salamat masaklap. po. Maraming salamat po sa actually sabi niyo nga masaklap pero ito po ay aral din sa ating lahat na sa maging ating lahat. extra careful lalo ngayon. Nako, mahirap ang buhay. Marami pong gumagawa din ng kalokohan. Thank you po sa inyo at Thank you, Miss Ana. Ingat po kayo. Katunying, maraming salamat. Mga idol ko kayo, sir. Sir Jerry and Katunying, thank you so very much po. Marami pong kababayan na tikinig po sa inyo. Maraming salamat sa serbisyo po ninyo. Maraming salamat Thank you. po. Si Miss Ana de la Riva Rivera ng Ana and Soraya. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Madadali na ng Makati Police yan, kumbachero. Madadali na Sana, yan. sa lalong madaling panahon. May kumpali, may picture. Pagka makuha natin picture mamaya, pakita rin natin. At pangalawa, kumbachero, may getaway vehicle na bago pa raw, pambira itong salisi. Walang yan. Matindi. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS
Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Iyon, doon sa mga tagasunod, tagapakinig, tagapanood ng DZRH na naghihintay ng konting biyaya. Ayan. Aba, hindi konti, limpak-limpak. Ayan. Ang ipinamumudmud ngayon ni Sherwin. Nasaan ba si Nasaan Sherwin? kaya? Nasaan kaya si Sherwin? Lakasan nyo na ang inyong mga radyo dyan sa Barangay San Jose, Mandaluyong. Aha. At iikot-ikot lang dyan. Sa loob yan? Sa loob? Sa loob to, kumbachero. Sa Mandaluyong, bago lang natin tawagin si Sherwin kumbachero. At bago lang din natin iwanan yung kwento tungkol sa salisi. Matuto po tayo doon, mga kababayan, ho? Sa karanasan Ni Miss Ana. ni Miss Ana. Andito po yung ito yung picture nung nanalise. Ayan, Ayan, oo. Eh, makikilala nga pala talaga. Baka kilala nyo. ito. Ito po, ho. Oo. Ito po yung tao na maganda naman ang pangangatawan, Oo. tamad. Ayan, oo. Napakatamad. At may cellphone. At may cellphone. Ayaw magtrabaho ng maayos. Ang ginawa ay kinuha yung bagay na hindi naman kanya. Napaka-importante pa naman, kumbachero. Oo, pati mga gamot daw na Pati insulin nga, dapat isaksak sa lalamunan nito yung insulin Ayun, bihirang pati ayan, baka kilala po nyo, mga kababayan. Baka kapitbahay nyo ho yan. Itong picture na itong ipinapakita natin, lalaking may hawak na cellphone. Ganyan-ganyan, yung ano niya, Yung, modus niya. Kunwari may kausap sa telepono, baka kayo ay nakaka-spot din ng ganyan sa inyong mga pinupuntahang lugar. Kunyari may cellphone, tapos unti-unti nang didikit sa inyo, tapos sasalisihan na kayo, kukunin na ang bag ninyo, kukunin ang cellphone ninyo. Ayan, pagmasdan yung mabuti, baka kilala nyo yan, kung saan naglalagay ang taong yan, isuplong na ho kagad ninyo sa mga otoridad. Kung kailangan nyo ng Intel Fund, PM is the key. Hindi, magpunta raw kayo sa DepEd. May matera pa kaya sa DepEd tsaka sa OBP? Sa kanilang Intel Fund? Intel Fund, mukhang wala Sisimutin ba? Sisimutin ba ni Speaker Martin Romualdez? Mukhang sisimutin Galit ba si Speaker kay VP Sara? Hindi naman. Baliktad Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Magagaling din tong salisi Yung bang alam na busy ka. Oo. Busy. Medyo busy ka. Tapos wala kang makain ka. Tulad nun. Makain ka. Talagang alam nila yung timing Yung timing na mukhang kararating lang ng pagkain di ba? Kadarating lang. Tama ka. Pagkararating ang atensyon mo nasa pagkain gutom na gutom. Lalo na gutom daw sila at galing sa graduation. Ayun, yun talaga. Meron akong isang natutunan kay Senator Ping Lacson ko ito natutunan. Kapag ka daw ikaw kumbachero ay pupesto sa isang restaurant, dapat nakaharap ka sa pinto. Sa exit. Nakaharap ka sa pinto. Exit man yan o entrance. Kasi makikita mo kung yung daloy ng tao at kung may babaril sa'yo. Kita mo kaagad. Kung merong masamang gagawin sa'yo. Kasi pag nakatalikod ka, ang daming mangyayari na hindi mo alam Hindi mo alam. Sabagay, tama. Magandang tip yan, advice yan, kumbachero. Yung iba kasi, karaniwan, pag pupunta sa ganyan, mga lugar, restaurant, o sa yung view. Gusto niya, pagkakain siya, may maganda siyang view. Kasi mag-Instagram. Mga ganon. Picture. Ganon. Hindi yung exit ang tinitingnan. Tama. So, yun po, may mga matututunan tayo sa mga ganitong bagay. Ingat. Sabi ko nga po, ay mahirap ang buhay ngayon. Siyempre, pag tinanong mo PNP, bumababa po ang antas ng krimen, pero yung naire-report siguro. Paano yung mga hindi naire-report? Sherwin, ikaw na! Sherwin, sa Malakas Promo!
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nasaan si Sherwin? Barangay San Jose, Mandaluyong. Coming, Sherwin! Anthony, Jerry, nako, speaking of talise, ito mukhang sasalisin na to. Dahil habang nakamotor at nag-ahabal ng kanyang mga pasahero, naka-tune in Ano? sa DZRH at ang pinakikinggan at pinanonood sa kanyang cellphone itong inyong programa 2x2 ni Anthony Taberna. Jerry, ba magandang umaga, kuya? Gandang umaga rin po, kuya. Biyahe ka ngayon? Opo. Pero naka-tune in ka at nakasakas ang radyo ng motor mo. Opo. Idol ulit yung katining po eh. Idol mo sila ka-tune in, tsaka si ka, Jerry? Opo. O dahil dyan, idol ka, eto, para si idol, o yan, kuha ka ng isa. Meron ka 1,000 pesos. Salamat po. Yan, ganyan ka lang, kabilis. Yun, May kinig habang nagmamaneho ng kanyang motor. Bilis ng pangyayari, Eto naman, dito sa Barangay San Jose kasi, kala mo may cooking contest. May bakit? cooking contest dito. Talaga, ha? Lahat ng madaanan mo dito mga bahay, may mga tinda sila, mga ulam-ulam. At dito, nagulat tayo nung makita natin itong tindahan na to. Eto, Anthony Jersey, ayun o, nanonood ng 2x2 sa cellphone. Ayun o, ate po, ano mo? Nelmaros po, Nelmaros Soko po. Palagi ka pang lumalaban sa cooking contest, ang dami mong ulam. Meron talaga sa maraming naman kasi talagang kailangan magluto. Kailangan. Kompetensya, dahil kompetensya, ito may tagtag po na camera. Hey! Salamat, Sir. Katuning at saka Sir Jerry Baha. Salamat po. Yes, Yan, thank you. hindi lang yan. Dahil may mga bahay pa, ang lalakas. Ang lalakas sa mga patugtog ng Talagang pinalakas, ha? Oo. Ito na lang, Jerry Santos po. Hinaan nyo ng konti. Hindi tayo magkakaintindihan. Ano yan? Ano yung gamit niya? Lagi tayo nakatunin sa DZRH. Opo. Sino paborito mo announcer? Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Aba, Taberna, Jerry Baha. matindi. 1,000 pesos. Thank you po. Thank you. Hataw si Sherwin. Meron pa. Meron pa. Aba naman. Tinamangan. Umuulan talaga. Ito. Umuulan ng pera. Kusina yan. Kusina pero ang lakas-lakas ng DZRH pinakikinggan. Sa iba tong kusina na to? Okay, sir. Ang pangalan niyo po? Yung pangalan ko talaga sa amin, Anthony Marin. Anthony Marin. Kaklase ko si Heidi Taberna. Kapatid ko, kaklase niya si Anthony. Kaya pala, ito, Anthony, ito yung classmate Si mo. Lenny Marin. Anthony Taberna. Si Lenny Marin. Klase ko yan nung grade 4. Grade 4. Grade 4. Grade 5. Si Lenny Marin yan. Si Lenny Marin. Sino? Lenny Marin. Ayan, si Andrew ko, sabi mo. Ayan, si Hello. Classmate. Classmate. Ang bihira pati. Classmate, kamusta? Eto, malaya pa rin. Ikaw, nasa oblo ka na pala. Ang dalo yung loob. Oo. Ayun, tinan mo nga naman, dito man lang natin makikita si Lenny Marin, Oo. ayos. At least, Itong may araw ng bahay, ito yung classmate naman ni Heidi. si Anthony. Dito Marin naman ako, sir. Ako yun ito dahil nakikinig ka ng ano, pinakikinggan mo. DCRH. DZRH, ang paborito mong ma-announcer sino? Anthony Taberna and Jerry Baha. Meron ka 1,000 pesos! Hindi Thank you. Maraming Kaya salamat. naman sa mga nais na manalo ng 1,000 pesos ang malakas. Si Ate Lenny, walang premyo si Ate Lenny. Bigyan mo na rin. Meron ka pa ba dyan? Bigyan pa na rin. Si Lenny. Meron pa. Bigyan mo si Lenny. Ayun. Patayo-tayo lang. Nakadali pa. Sila nakadali. Ganun sila. Pagkakalakas na nakikinig at nanonood sa DZRH, may 1,000 pesos sa DZRH Malakas. San Mariano kasi kami, San Mariano. Sa elementary school kami. Kami nagkasama-sama nila ang mga klase kong Heidi Taberna
Nilabas pa yung kasaysayan, di ba? May Malalim kasaysayan. ang kasaysayan. Mga Hindi ba kakopyahan, na- magkakakopyahan yan sa school. Ang teacher namin noon, Sherwin, ni Lenny, ay si Mrs. Tadeo. Ano? Si Si Mrs. Tade. Mrs. Tadeo. Oh. Ayan, di ba? Tandang-tanda pa, parang kailan lang, di ba? Na kayo mga Grade 4. butak po pa na na walang salawal. Ngayon, Buset! Kasi may mga salawal na. Yes, Malakas ang gusto manalo. Ng 1,000 pesos. Sumutok lang sa Deezer H para sa Deezer H Malakas promo. RH number 6. Serving Bataw para tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na si Erwin. Oo, talaga Galit sa pera. Mukhang yung napuntahan niya talaga doon pugad ng mga DCRH Fanatics. fanatics ng DCRH. At, Barangay yan. Barangay San Jose. At gusto Barangay ko lang San Jose, batiin yung mga Mandaluyong. taga Barangay San Jose. Nakita niyo po yung kalsada kahit na maliit lang po yung kalsada, malinis. Malinis po ang mga harap ng bahay. Sana po ganun ang bawat barangay sa atin. Ayan. At syempre, masaya ang barangay, masaya ang komunidad pag laging naka-tune in. Ayan, naka-tune in sa DZRH. Yehey! Thank you. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, eksakto, en punto. 15 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Senado at Kamara nagkasundong i-realign ang confidential at intelligence funds. Trabaho para sa Bayan Act nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong batas. Rollback sa presyo ng langis posibleng maulit sa susunod na linggo. General Sermonia itinangging nasa likod ng pagpapakalat ng fake news tungkol kay dating PNP Chief Azurin. Mag-inang Singaporean arestado, 76 na milyong pisong halaga ng cocaine na kumpiska sa NAIA. At 4 na empleyado ng OTS na patunayang guilty sa pagnanakaw ng $300 sa isang dayuhan sa NAIA ayon sa DOTR. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang 7:17 ng umaga, detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. This time. Reach! Pangunahing balita! Alas 7:22 ang oras ngayon. Sa detalye ng ating mga balita, ililipat ng Senado at Kamara ang confidential at intelligence funds ng mga civilian agencies sa mga ahensyang responsable sa security ng ating bansa. Layon itong mapahusay ang pagdepensa ng Pilipinas sa cybercrime at pambabraso ng China sa West Philippine Sea. Nagdesisyon ng mga partido politikal sa Kamara na i-reallocate ang CIF sa Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tatamaan ito ang 650 million pesos na pinagsamang intel funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education.
Nagkasundo rin ang mga senador na ilipat ang CIF at iba pang hindi kinakailangang pondo ng mga ahensya sa intelligence community. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong batas na Trabaho para sa Bayan Act na naglalayong tugunan ng unemployment and underemployment at iba pang hamon sa sektor ng paggawa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang bagong batas ang magsisilbing master plan sa paglikha ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Sa pagpasa ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Kaya samahan po ninyo kami sa pagsisiguro sa tagumpay ng batas na ito at sa pagpanday ng isang maunlad at bagong Pilipinas. Si Pangulong BBM. Tinatayang bababa muli ang halaga ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilla, ang inaasahang rollback at ay batay sa external factors tulad ng sitwasyon sa Ukraine at Russia. Sa kabila nito, pinayuhan ang kalihimang publiko na huwag umasa na magiging malaki ang tapyas presyo sakaling mag-improve ang presyuhan ng crude sa world market hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Nagsalita na si Police Lieutenant General Rodel Sermonia at itinanggi na siya ang nasa likod ng mga report na pinigil ng immigration sa Canada si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Sa kanyang inilabas na pahayag, nilinaw ni Sermonia na magmista at magbilas sila ni Azurin at walang dahilan para magpakalat siya ng fake news. Sino ba nagturo sa kanya? Nagchuchu sa Canadian Embassy. Sa Canadian. Si General Azurin, di ba? General Azurin. Ang nagturo sa kanya. Inginuso siya. Sinabi ni Sermonia na ito ang huling pagkakataon na siya'y magsasalita sa issue dahil baka maging negatibo at mabigyan ng ibang kahulugan ng kanyang magiging pahayag, lalo pangat wala naman itong kinalaman sa kanyang trabaho sa PNP. Payo pa nito sa media, ang Canadian Embassy na lang ang direktang tanungin kung ano ang dahilan at pinigil si Azurin sa immigration at bumalik ito ng bansa. Bayaw! Bayaw! Mag-uusap na lang kayo. Bayaw! Arestado ang maginang Singaporean matapos makuhanan ng 14 na kilo ng hinihinalang cocaine sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Kinilala ang mga dinakip na sina Siti Aisha binti Awang, 63 years old, at Nur binti Hanaf, 39, nakapwa Singaporean nationals. Batay sa ulat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group galing sa Doha, Qatar, ang dalawa na itinuturing na isa sa red flag countries ng mga otoridad. Nakita po sa isinagawang x-ray examination na may kahinahinalang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan. Nakasilid sa mga lata ng imported na cookies. Ayun, impala yun, Doon cookies at chips. Lata ng cookies. Lata ng cookies. Yan pero ang laman, parang mga malalaking langganisa. Parang malalaking longganisa nga, kumbatsero. Pero hindi longganisang kabanatuan yan, maputi. Ito ang 14 na kilo ng hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 76 million pesos. Nagtaas na pala. Grabe, 76 million. Depensa naman ng mga suspect, hindi nila alam na may nakasiksik na illegal na droga sa kanilang maleta. Ayun. Yan tayo. Alam niyo po ba mga kababayan, kung sa Singapore nila ipinasok yan, total Singaporean sila, death penalty po yan. Death penalty po yan sapagkat meron niyang isang Malaysian kumbatsero na ang sinasabi may diferensya pa sa pag-iisip. Nung nakaraang taon, naging isang malaking balita ito sa Singapore. May diferensya daw sa pag-iisip. Nakuhanan lang ng maliit na amount ng illegal drugs. Death penalty kumbatsero. At in-execute kahit na. nag-plead ng insanity. Walang ganun. Walang insanity sa walang kanila. insanity. Basta droga. Bitay kumbatsero na dali po patay. Singaporean. Nakakainggit Alam nyo, pagkadating sa illegal drugs talaga,
Ay, Dapat nako. talaga ganun. Dapat ganun katindi ang estado sa Ayan. pagpapatupad ng batas. Sa Singapore yan. Singapore. Dito sa Pilipinas, guilty sa lunok pera modus. Ayun. Ang 4 na empleyado ng Office of the Transportation Security sa NAIA. Ito ang kinumpirma ni DOTR Secretary Jimmy Bautista at batay sa resulta ng kanilang investigasyon, hindi sokolate ang isinubo ni Security Officer ay Renzi Morados, kundi $300 na kinupit nito sa isang pasaherong Chinese. Napatunayan din niya na guilty sa modus ang 3 tauhan ng OTS na kasakapakat nitong si Renzi Lunok Dollar Morados. Sinabi ni Bautista na gumugulong pa ang proseso sa pagpapatalsik sa pwesto sa nasabing mga OTS personnel. Guilty administratively. Oo, administratively. Ano? Kasi ang administrative kumbatsero preponderance of evidence lang yan eh. Mas madaling ma-disgrasya ang isang opisyal o tauhan ng gobyerno diyan sa administrative. Pero sa criminal, matagal-tagal yun. Ayun, matagal yun. Saka yun beyond reasonable doubt. Susunod! Tito Boy! Sino tong magaling na aktres? Magaling na todo diet daw para bumalik ang kaseksihan. Pati mga kasambahay idinamay sa pagda-diet. Ganon. Baka hindi diet sa katawan ng gusto niyan. Diet sa gastos. Diet sa gastos. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Chityampwa, 7:30 na. This time check is Berna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:35 na ang oras ngayon. Sa iba pa nating mga balita, ibinahagi ng singer na si Ana de la Riva Rivera na nabiktima siya ng salisigang sa isang restaurant sa Makati City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni De La Riva Rivera ng Ana and Soraya duo na lantaran ang ginawang pagnanakaw ng lalaki at lakas loob na pumunta sa harap ng CCTV at tinanggal yung sombrero. Yung sombrero. Ayon kay Rivera, napilitan siyang magpa-interview para malaman ng publiko at maging babala sa kanila para makapag-ingat. Natangay sa dating singer ang buo niyang bag na naglalaman ng pera, cellphone, mga gamot at iba pang mga importanteng dokumento. Oho, kasi galing ka ni graduation, so gutom na, 2:30 na ng hapon. Pagdating ng waitress, di masaya kami, nandyan na yung food. Doon niya kinuha. Pero talaga pong sinadya kong umupo sa kanto, sa gilid, para hindi po ako maabot, inabot pa rin ako. Yung po ang masaklap dyan, hindi ko talaga siya napansin. Para siyang balerina na tipaklong na hindi ko maintindihan sa gilid. Actually, masikip yata yung lugar no? Parang maliit lang yung lugar. Pwede ba natin sabihin kung anong restaurant yan, Miss Ana? Hindi ko po alam kasi actually po nasa ewan ko po kung pwede nga sabihin pero it's a Taiwanese restaurant na sikat naman ito na restaurant na along Makati Avenue. So medyo hindi ko lang muna siguro po babagitin yung pangalan for whatever reason po kasi baka pero actually nasa siya Makati Avenue po siya. Sa kuha sa CCTV yung lalaki nakasombrero, may kausap sa cellphone, mukhang yun ang kanyang style. Modus niya. Modus niya yun, may kausap sa telepono habang papalapit doon sa gamit ninyo. So hanggang sa makuha niya, hanggang sa makalabas, nakikita natin sa video, wala pa rin kayong kamalay-malay na natangay na yung bag niyo. Kailan nyo lang nalaman na nawala na yung bag? Actually, lumingon po ko. Every now and then po kasi tinitignan ko yung gamit ko, Akala ko uulitin natin yung buong interview Pwede rin naman, dapat pinakitaan nyo na lang ng video. Hirang pati so. Nasamit tuloy ako. 7:38 ng umaga, ingat po. Kala ko kung ano inalis sombrero. Nag-alis pa ng sombrero, kaya kita ho yung muka nung suspect. Sa ibang balita,
Itinanggi ng Maynilad na agad na mapuputulan ng serbisyo ang mga customer na hindi nakakabayad sa tamang oras. Pinalabas ng kumpanya ang pahayag matapos kumalat ang text blast tungkol sa ipatutupad daw na water service cuts umpisa sa October 1. Ayon kay Jennifer Rufo, Corporate Communications Head ng Maynilad, ipatutupad lamang ang disconnection kung ang customer ay 2 buwan nang hindi nakakabayad sa kanilang bill. Maaaring talakayin na sa susunod na linggo ang posibleng pag-alis sa price ceiling sa bigas. Sinabi ni NEDA Director General Arsenio Balisacan na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-abiso sa gabinete na rebyuhin ang naturang patakaran. Ayon sa kalihim, aalamin sa susunod na meeting kung may sapat ng dahilan at batayan para bawiin ang price cap sa bigas. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue ang kahong-kahong perfumes, cologne and toiletries sa inspeksyon sa mga mall at retail outlet sa Metro Manila. Mayorya ng mga nakumpiskang pabango ay nadiskubre sa malaking pasilidad ng perfume manufacturer na Ian Darcy Enterprises sa Santo Cristo, Sampaloc, Maynila at ilang outlet store nito sa SM North sa Quezon City. Pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi ang operasyon, katuwang si Revenue Assistant Commissioner Jetro Sabariaga ng Large Taxpayers Service. Si Jen Sabariaga? Oo. At kasama rin sa likod si Nelson Lubaw. Habang si Shop sa likod. Wala na ba ibang mga kasama? Marami. Gusto mo isa-isahin ko? Gusto pa isahin? May oras ka pa ba? Iisa-isahin ko. Wag na. Magagalit sa ansit. Ang bihirang pati. Ay, tama na. Sino ba may kagagawa niya? Pati kasama isinama. Yun lang, boss, ang ilagay nyo at mabihira na. Samantala, balak ng Bureau of Immigration na gumamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga proseso sa airport para malabanan ang katiwalian. Ayon sa BI, bahagi ito ng kanilang modernization initiatives na planong ipatupad sa susunod na taon. Tama-tama, BI ito. Tapos ang gagamitin nila, AI. Ano to? Puro alpabetong Pilipino ba to? Sinabi ni Commissioner Norman Tansinco na sa pamamagitan nito ay mababawasan ang contact ng immigration officer sa mga pasahero. Pero nilinaw ni Commissioner na hindi ito nangangahulugan na AI technology ang ipoposting screening officer. Pwede bang kumuha ng AI ang DCRH? Pwede. Boss Jamay, pwedeng gamitin na rin natin ang technology na to. AI. Lahat, pati sa Angkor. Sa lahat. Sa Angkor, halimbawa, wala hindi lang sa writer. Wala lang sa Dosport. Alang Dosport. Sa EP, pwede bang AI, mother? Para makapagpahinga naman. Oras! Kapopoy! 41 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tutuloy ko na ito, kumbatsero, bago ka magtampo. Tuluyan ang isinara ng Subic Bay Metropolitan Authority ang Duty Free Superstore Incorporated. Ang pag-takeover ng SBMA sa naturang establishmento ay bunsod ng 15.9 million pesos na utang nito sa renta. Ayon kay SBMA Chairman and Administrator Jonathan Tan, sa 2028 pa sana mapapaso ang lease contract ng DFSI, ngunit sobra-sobra na ang palugit na ibinigay para sa utang na hindi pa rin nababayaran mula pa noong March 2017. Pero Administrator Jonathan Tan, punong-puno na yung inbox ko sa dami ng reklamo laban sa inyo. Ano? Kay Chairman? Kay Chairman Jonathan Tan, mula daw po nang dumating kayo dyan, katakot-takot daw po ang kotong dyan sa SBMA, sa lahat. Nako, sa lahat? Sa lahat. Isusumbong ko kayo sa Pangulo pagka ganun. Kami umaasa ng reforma dyan, ba't katakot-takot ang reklamo laban sa inyo? Opo, lahat.
nako. Lahat kumbatsero. Wala kang, pati yata walang pinatawad. Walang pinatawad. Hindi ko alam kung alam nyo to, administrator. Baka naman meron lang ibang gumagamit sa inyong pangalan. Baka may Pero sa inyo rin ang balik lahat yan. Sa inyo, kayo po ba yung Tantan? Hindi ba? Kayo yun? Siya yun. Kayo po yung ginagamit. Chairman nakarating na po kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga reklamo laban sa inyo at mukhang nakarating na rin sa Pangulo. Nako po. Oo, nako. Katakot-takot po. Ang sabi nga po nila dati may daing kay Chairman Paulino nung araw sa SBMA. Ngayon hindi daing, kumbatsero. Dati ang daing kay Chairman Paulino yung mga matataas na talahib. Mga talahib doon. Ngayon? Ngayon, kumbatsero, kotong. Ay, mas matindi pala. Kotong, kumbatsero, matindi, masakit pakinggan. Pero sana hindi alam to ni Chairman and Administrator Jonathan Tan. Hindi, ibig sabihin, hindi siya to. Hindi siya. At, baka ginagamit lang pangalan niya. Nako, ang tindi. Umaaray po ang mga negosyante dyan sa Subic, Administrator. Hinang. Arestado ang poganteng Indian national na nagpanggap na kinatawan ng Indian Embassy sa Ilocos. Kinilala ito ng Bureau of Immigration na si Prites Das, 22 anyos. Si Das ay inaharap sa mga kaso sa kanilang bansa, gayon din sa Baguio City at maging sa Davao dahil sa iba't ibang uri ng panloloko. Nabatid pa na si Das, isang Indian national, ay overstaying sa Pilipinas at isa ng undesirable alien makarang mayulat ng kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. Susunod! Tito Boy! Sino itong veteranang actress na nagda-diet? Ayan. Pati mga kasambahay, pinag-diet din. Ayun. Sabi nga ni Kuyang Els Bartolome, dieta sa gastos ang ginagawa niyan, hindi sa katawan. Ganon? Oo. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:45. Dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw. Ay! Magandang morning, Mother! Mother, happy ka daw ngayon, Mother? Happy ka daw? Dumating na ba? Oo. Ano na? Oo. Sabi ni Kong Angel happy ka raw Hindi, kasi nagkamali si Sir Angel. Tinawag niya si Sherwin na Noche. Kasi Noche, tinawag siyang Henry. Yun lang ba yun? Yun lang pala yun? Engineer Tony Nangyal, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Uy, maraming salamat po dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Nueva Vizcaya. Kuya Jerry Espidillon, magandang morning. Ayun, si Ka Jerry Labasan ay lagi ring nakatutok dyan sa Laguna. Si Kuya Attorney Ronnie Hiron. Ay, Kuya Ronnie Hiron. Magandang morning din kay Kuya Benj Del Rosario sa Palayan City. At happy birthday kay Kuya Romel Sitin. Kuya Romel, happy birthday. Ito si Tito Albert Nagales at si Auntie Kunine. Birthday din bukas. Maghahanda yata ng pansit ni Nanay Benny. Ayan, naku. Talaga matindi. naman. Matindihan dito yan. na, kumbatsero, sino tong veteranang actress na sa kagustuhan pumayat? Pati mga kasambahay, pinag-diet na rin. Alamin natin ang idinamay. Ang detalye ng balita mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao!
Well, sino itong actress na ito sa ating sino daw, ano daw, na kung saan ay patuloy ang kanyang pag-showbiz, as in pag-gain ng weight. At ang nakakaloka sa super mega nakababaliw ka Jerry at Katunying ay hindi niya matalagang maiwasan ang lumapang, as in kumain ng kumain. Ginawa niya ng lahat ng paraan para pumayat siya dahil sayang naman ang napakaganda niyang mukha, pero ang kanyang katawan ay mala-aparador. Ay, ganun? Lumapag na ng ganun? Yes. Mala-aparador na talaga? Yes, kasi dating sexy ito. Oo, dating sexy actress. Not sexy, pero nagkaroon ito ng pelikulang sexy siya. At ngayon ang eksena, lahat ng inuman niya ng gamot, nag-exercise na. Pero siguro dahil sa may edad na, yung metabolism na may edad, talagang hindi na ganun kaagad mabilis pang pantunaw. Ano ba edad niyan? Para sa mga 50 na to eh. 50 na. Talagang ano na. Siyempre may mga 50 naman na mga sexy. Pero matinding diet and exercise. Ginawa ng lahat. Naku, sabi nga ni Nora, tama na! Ganun na. Oo, pinakain yung mga isang bahay niya, day. Ginutom na rin niya dahil nagiginis siya. Luto daw ng luto ng kung ano-ano, kuha sa rep. Ang babango ng niluluto, kaya hindi siya nakakapag-diet. Kaya ginawa. Hindi na nagpabili ng pagkain. Unti na lang ang pinabili. Kaya ngayon, yung mga kanyang mga kasambahay, nagre-reklamo dahil sila pumapayat. Sila ang pumapayat. Pero si Bossing, hindi pumapayat. Si actress, patuloy ang pag-showbiz. Diba? Pumayat at lahat ng mga kasambahay. Siya, showbiz pa rin siya ng pa-showbiz. Ang actress na dinayit na rin. Hindi ba niya alam yung isang pag-diet na kahit kumain ka ng masasarap, pero papayat ka. Paano paraan yun? Mapakaganda nun ha? Yung keto diet. Hindi mo alam yun. Keto diet. Di ba? Keto ba? Ganun ba yun? Yun yung, masasarap ang kakainin mo, pero papayat ka. Tapos habang kumakanta ka lang dito ba? Oo, yan. Na parang... Tsaka yung IF. Intermittent fasting. Kakain ka lang sa loob halimbawa ng 8 oras, tapos 16 hours kang fasting. Hindi ka kakain. Alam ni Ating Annabel Tapalya yan. Kaya naman hanggang ngayon sexy. Aba. Si Ating Annabel Tapalya. Di ba? Kahit na malapit-lapit na mag-senior yan, pero sexy pa diba? din. Yun ang ginagawa niyan. Ituro mo sa kanya. Sino ba yan, Morley? Ay, naku, parang kahit anong ituro mo dito, parang di na niya ito maiintindihan ngayon. Pagbutihan mo ang pagbibigay ng clue. Nakikinig sa atin si Uncle Sam. Si Ombudsman Samuel Martires ay nakikinig sa atin na nagsabi na we can live without confidential fund. Ayun, pwede tayong mabuhay nang walang confidential fund. Yan si Uncle Sam. Yan. Ang actress na bida sa ating sino daw, ano daw? Di na lang natin pag-usapan kung saan pa mapunta. Bakit ba ganyan? Mga ganun na lang, tama na. Bakit ba ganyan? Ganun talaga, di na kasi natuto tayo. Di na tayo natuto. Mali yung hula ni Uncle Sam. Mali ba? Mali. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabuo! Sa sports, muling susubukin ng Gilas Pilipinas na masungkit na ikalawang panalo sa 19th Asian Games Men's Basketball sa Hangzhou, China. Maghaharap ang Gilas Pilipinas at kupunan ng Thailand mamayang alas 11 ng umaga matapos ang 89-61 win sa Bahrain noong Martes. Ayon kay Gilas coach Tim Cone, hindi na pwedeng maliitin ang Thailand kahit pa nagmula ito sa pagkatalo sa laro kontra Jordan.
Sa ating health news, alam nyo bang nagpapabagal ng pagtanda ang pagkakaroon ng sapat na beauty rest? Beauty rest. Beauty rest. Mhm. Sa bagong pag-aaral ng researchers mula sa Augusta University sa Georgia, lumitaw na napababagal ng ang biological aging process ng consistent at steady na sleep schedule. Mas matanda o mano ng 9 na buwan ang biological age ng mga taong may irregular na pagtulog o malaki ang diferensya ng oras ng tulog sa weekdays at weekend. Ayon naman sa Cleveland Clinic, ang kakulangan ng sapat na tulog ay nakakaapekto sa kalusugan ng puso at nakapagpapataas ng presyon ng dugo. Talaga. Apektado rin ito ang cognitive abilities at mental health ng isang tao. Kahit tanong nyo kay Kong Angel, di ba? Napaka-importante talaga ng tulog. Ang problema naman kay mother, kinakalabit na siya nung kapartner niya dahil ang himbing ng tulog. Saka iinom nung capsule ni Kong Angel. At umiinom din yata siya ng tangerine chocolate. Sa ibayong dagat, mahigit 450 tao ang namatay at nasugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang wedding party. Yun. Mario Joseph, kasalan dyan sa Nainive Province, Iraq. Ayon sa mga opisyal ng Civil Defense, sumiklab ang apoy sa banqueting hall nang isasagawa ang fireworks habang nagsasayaw ang groom at bride. Gumuho pa ang gusali nagawa sa highly flammable metal at plastic composite panel. Inaresto ng mga otoridad ng 10 tauhan ng venue, yung kabilang ang may-ari at 3 iba pa na sangkot sa pagsasagawa ng fireworks. Sipsipin yung kasalan, 450 ang patay. Grabe. At sugatan. Dahil lang doon. Yun yung hindi ba sa Biblia may binabanggit na si Jonas pinadadala sa Ninive. Sa Ninive. Ito pala yun. Ninive sa Iraq. Diba? Yung Iraq Persia yan Mesopotamia river, di ba? Baka yan yun. Diyan mismo yung Ninive sa Iraq. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay! Oy, magpalit na kayo ng bubong ninyo kung may mga butas na at matagal na o luma na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, happy birthday kay ASEC retired General Edgar Galvante. Ay, happy birthday mo pala ngayon, ASEC. Wala ka man lang kakibo-kibo. Maganda pala yung nangyari sa Senado kahapon, kumbatsero. At least napag-usapan na uli yung reclamation na ngayon naka-hold, di ba? Naka-hold. Pero suspended. Pero mismo nga ang sabi ng DENR meron daw ginagawang inspection or re-evaluation at kapag napatunayan na compliant itong mga nagsasagawa ng reclamation, bibigyan na ng go signal na makapagpatuloy na ulit. Ang isang issue dyan, kumbatsero, yung environment Ayun nga. Halimbawa, yung pagbaha. Ang tanong dyan pagka ba nagtuloy-tuloy ang reclamation dyan sa Manila Bay, lulubog ang Metro Manila sa baha. Mukhang doon sa hearing walang naibigay na pagpapatunay na ang reclamation ay nakapagpapabaha. At sa katunayan, binigay nilang halimbawa itong Itong Mall of Asia Arena na napakalaging lugar. Reclamation yan. Malaki yan Yung reclaim po yan. Baka hindi nyo alam. Yung 67 hectares na naalala ko pa dati nung nagko-cover ako sa Senado. Pag pumupunta ako dyan sa area ng MUA na yan, para ka nagpunta sa disyerto. Totoo yan. Pero ngayon, tinaw nyo, napakagandang lugar, napakamahal ng lupa, at hindi naman binabaha. Sabi nga ng Pasay City Government, wala pong baha dito sa MOA. Pero ganun pa man, mga kababayan, ang importante dito, matanong ang lahat ng mga kinaukulang government agencies, mga eksperto. Pero yung kung ang sasabihin, hindi po maganda yan. Pagka nagkaroon po ng reclamation, matatakpan po ang sunset. Ang napakagandang Manila Bay sunset at hindi na po puro lupa po makikita. Para naman pinaglololokon nyo tayo.
titingin ka sa lupa, paano makikita yung langit? Talaga. Wala namang Ang gano'n. babaw naman nun. Dapat yung magagaling na arguments Oo. at i-resolve objectively ng mga kinaukulan, especially yung pong mga eksperto. Yung ganun sana. Approve! And speaking of Senate hearing, ngayon ang Senate hearing dun sa Socorro Bayanihan Inc. Yes. Diyan po sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Oh, at mukhang, di ba kahapon kausap natin yung regional director, si General Kirby. Pupunta daw. Sabi niya, papunta sa Senado at abangan ho natin, subaybayan natin. Naka ano ba tayo dyan? Live via satellite ba tayo dyan, Mother? Naka-live si Mother dyan. Sa hearing mamaya. Abangan po natin yan, mga kababayan. At abangan nyo rin po ang Damdaming Bayan. Susunod na! Bye! Happy weekend! Woo!